Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami po salamat. Kaya natin to. Yahoo! Grabe sa init mga kaibigan. Terrible. Welcome sa ating programa, ang Radyo Mindanao. Ang bilis naman itong ating banda. Hindi makapaghintay. Relax! Ito si Jamir yung ating paborito. Slapshack. At nandito mga kaibigan. Nagre-rehearsal sila para mamaya. Welcome sa Radyo Mindanao mga kaibigan. Ito po ang inyong lingkod, Alasinto, nagsasabing isang napakainit na Sabado. Tayo napapakinggan sa malaking bahagi ng Mindanao. Dito lamang sa number 2 radio station sa buong Western Mindanao, ang RPN DXXX Zamboanga. Number 2 kami kasi lahat ay number 1. Kaya nagsisiksikan sila sa itaas at wala nang natira sa baba kundi kami lamang. Assalamualaikum Basilan, Zulu Tawi-Tawi, Sabah Malaysia, at syempre sa Central Mindanao. Now. Mga nakikinig sa atin sa Maguindanao, Sultan Kudarat, at sa iba pang bahagi ng Katimugan, sa Western Mindanao, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur ug Zamboanga del Norte. Yung adlaw sa tanan, mga igsoon ako. Oy, meron tayong bad news. Sabi ko na nga ba, ayokong buksan tong programa ng Radyo Mindanao ng bad news. Ay, alam nyo mga kaibigan, namatay na. Nasawi itong si dating Basilan Governor at ngayon ay Congresswoman Jum Akbar. At inatake sa puso ito mga kaibigan, cardiac arrest, habang nasa ilalim ng liver operation sa St. Luke's. At nakikiramay tayo sa naulilang pamilya ni Congresswoman Jum Akbar. Ito yung may bahay ni Wahab Akbar, Ustads Wahab Akbar, na naging Basilan Governor at Congressman din. At itong si Ustads Wahab Akbar ay pinatay naman dyan sa isang pagsabog ng bomba na inilagay sa motorsiklo sa labas lamang ng batasang pambansa. At dahil dyan ay napilitan si Jum Akbar na tumakbo bilang governor. At so nakikirami tayo sa pamilyang Akbar. Ganyan talaga ang buhay mga kaibigan. Hindi natin masabi kung hanggang kailan. Kaya na nga, ito na ng lagi kong pinapaalala sa lahat. Habang buhay ay tayo ay gumawa tayo ng mabuting bagay. Diba? Para hindi tayo minumura, patay na tayo, minumura pa katulad nung nangyayari ngayon kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Matagal na siyang namatay. Halos pagtatatlong dekada na. Pero kita niyo naman mga kaibigan, yung pagbumura sa kanya ng taong bayan, grabe. Dahil sa kanyang pagiging diktador at sa kanyang pagdedeklara ng martial law sa ating bansa.
So wala na tayong magagawa at nakikirami tayong lahat. Yung lalawigan ng Sulu, unang nakiramay dito kay sa pamilya nitong si Jum Akbar. At marami tayong napulot napulot ng mga impormasyon mula sa mga sources natin dyan sa Basilan. Na ito palang si Governor Toto Tan ang nagpadala pa ng ambulansya dyan sa Maynila. At eroplano naman ang ipinadala nitong si dating Governor Sakurtan. At kasama rin si Governor Sakurtan, mga kaibigan, na umasikaso sa katawan nitong si Jum Akbar. Matagal lang magkaibigan niya mga yung dalawang pangkan na yan, dalawang angkat, dalawang pangkan at dalawang pamilya. At lubos-lubos ang pakikiramay ng pamilyang Tan dito sa nasawi o naulila nitong si Jum Akbar. Oy, meron pala tayong nakawang balita dyan sa South Cotabato. Naku po. Itong mga politiko dyan, mga kaibigan, sa South Cotabato, yung grupo ng mga mayors na nasa ilalim ng League of Municipalities ng South Cotabato. Hiniling kay Secretary Ismael Sueño ng Department of the Interior and Local Government at sa Ombudsman na magsagawa ng lifestyle check dito kay Superintendent Maximo Sebastian. Ito yung hepe ng Regional Anti-Illegal Special Operation Task Group ng Regional Police Safety Battalion. Lagi daw nakikita itong si si Superintendent Sebastian sa sabungan. At madalas daw itong pumunta sa mga sabong. At minsan yung mga postara umaabot pa sa 300,000. Pero sinabi naman ni Sebastian na walang katotohanan ito. Ito ang sinabi ni Superintendent Max Sebastian. Hindi naman natin malaman kung bakit at sino-sino itong mga nakipag-usap kay DILG Secretary Mike Sueno o Ismael Sueno at sa Office of the Ombudsman gumawa ng lifestyle check dito kay Sebastian. Baka naman nasasagasaan ni Superintendent Max Sebastian itong ilang mga politiko dyan dahil sa kanyang kampanya laban sa droga. Pero tignan natin at marami namang lalabas naman sa investigasyon niya. Diba, mga kaibigan? Nako, eto pa isang balita. Nasunog daw yung prosecutor's office dyan sa Hall of Justice sa Coronadal City. Nako. Bakit naman ito nasunog? Kahapon itong nangyari, mga kaibigan. At patuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa naganap. Meron bang nasunog ng mga importanteng papeles dyan? Yung mga ebidensya. Anyway, yung mga abogado, may mga kopya naman ng kanilang mga inihain na demanda, di ba? So, dapat magkaroon ng inventaryo upang malaman kung meron bang nasira, nasunog, kung ano-anong mga dokumento ang nabasa o kinain ng apoy. Dahil yung mga ganitong klase, mga ganitong klaseng insidente. Diba dati sa Basilan Province, nasunog yung Kapitolyo. Nasunog yung Kapitolyo bago magsagawa ng investigasyon ng pamahalaan.
usap-usapan nga mga kaibigan ha. Yung ginawang pang-iisnab ni Tatay Digong Duterte kay Chris Aquino. Dyan daw sa town hall sa Davao. Gusto raw kausapin at ma-interview nitong si Cristeta, ang si Tatay Digong Duterte. Ito yung sa kanyang bagong television show. Pero hindi naman dumating, inisnab. Hindi naman dumating si Tatay Digong. At nagpasabi na lamang masakit ang kanyang ulo. Ito naman si Chris. Inisnab daw siya. At ipinagmalaki pa niya na 2 linggo raw siyang nag-diet at yung kanyang bewang 26 na lang. Ano naman pakialam ng publiko kung 26 naman ang bewang mo? Sexy pa naman yung suot ni Chris. Nako. Mahirap na magbigay ng interview itong si Tatay Digong kay Chris dahil balik television tong programa ni Chris. At ang una niyang guest sa kanyang balik television na programa ito si Tatay Digong. O di parang magagamit lamang yung ni Chris Aquino itong si Tatay Digong para to boost her saging television career. Television career lang ba ang saging kay Chris? Pero kahit na damatan na si Chris pretty pa rin. Napakaganda pa rin ni Chris Aquino. Thank you, Dr. Vicky Bello. Pero sa kabila niyan, mga kaibigan, ay lumabas din itong si Tatay Digong. Pero hindi dahil kay Chris, hindi sa kanyang programa, kundi dahil sa ibang event. So, ibig sabihin yan, ayaw lang talaga na magpa-interview itong si Tatay Digong kay Chris Aquino. Binanatan din ni Mocha Uson itong si Chris Aquino. Napaka-trapo daw at plastic. Ay nako. Wala nang tayong magagawa. Kung ayaw ni Tatay Digong na magpa-interview, wala nang di ba? Wala nang magagawa si Chris dyan. Ang dami-dami naman kasing pwedeng interviewin. Bakit si Tatay Digong pa? Alam naman niyang manapakaraming issue dyan. Kaya naman etong si Mocha Uson talagang at banat kagad kay Chris Aquino. Pero lumabas yung lumabas na yung column ni opinion column nitong si Mocha Uson sa isang national newspaper. At ito ay sa kabila nung ilang protesta ng mga taga-Tiaryo, particularly yung mga kamag-anak nung founder ng naturang pahayagan. Bakit daw pinayagan itong si Mocha Uson na magsulat? At kaya nga ang sabi ni Mocha Uson sa kanyang vlog, sa kanyang Mocha Uson vlog, sabi niya, ito na po mga ka-DDS, ang aking first column. Tama po ang basa ng mga disente. Para lang ito sa mga ka-DDS na hindi nag-FB. Hindi para sa inyo kasi kahit anong paliwanag sa inyo, sarado ng isip niyo, nabubulok sa dilawan ng dugo ang utak ninyo.
Letgang-letga itong si Mocha Uson. Sabi pa niya, pasensya na mga ka-DDS. Pag naiisip ko ang kayabangan ng mga disente, humiinit ang dugo ko. Puro kasi bintang sa akin na nagpapalaganap daw ako ng fake news, lies, at paninira. Pero wala namang ipinapakita. Kaya sabi niya, as I have said in this column, now if you still believe that I'm using my blog to spread fake news, then I challenge you to file a case against me and let's go to court. Sue me if I'm spreading fake news. Sabi pa niya, ang hirap sa inyo mga disente, puro kayo dada ng dada. Gawin nyo na lang sa English para magmukhang matalino. At para sa mga ka-DDS na patuloy na sumusuporta sa akin, sabi ni Mocha, alay, maraming salamat po. Sa kanyang column maganda yung unang column nitong si Mocha Uson. Ang pangalan ng column niya ay Hotspot. Saan kaya ang hotspot ni Mocha Uson? And then sa title ng kanyang column na Hotspot ay I have the right to speak. English yung lahat ng lahat ng column nitong si mga sinulat ni Mocha Uson. Alam niyo mga kaibigan, itong si Mocha Uson anak to ng isang judge. Kahit puro pa-sexy itong yung kanyang mga palabas sa mga nightclubs, meron din siyang karapatan. Who knows? Baka biglang magsulat, baka biglang isindicate ni Mocha Uson yung kanyang column sa Mindanao Examiner Regional Newspaper. Dahil malawak ang sirkulasyon ng Mindanao Examiner Regional Newspaper at marami ang nagbabasa nito. Yung website lamang ng Mindanao Examiner, yung mindanaoexaminer.com. Umaabot ng 8 milyon yung hits bawat buwan. Yan ang pinakamataas na hits ng mindanaoexaminer.com. 8 million hits. Yan ang website ng paborito ninyong pahayagan ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. Commercial muna tayo mga kaibigan. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa mindanaoexaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. Triple X Zamboanga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alright mga kaibigan, maraming salamat sa ating PA. At kayo'y nakikinig pa rin sa Radyo Mindanao dito lamang sa Radio Philippines Network. RPN Triple X Zamboanga City. At tayo'y napapakinggan sa malaking bahagi ng Southern Philippines. Pati sa Tugigaraw sa Cagayan Province. Napapakinggan tayo. Nag-text si Brother Danny Cuarteros kanina ng Jesus Miracle Crusade. Alas 2 pa lang daw, naka-tune in na sila. Kaya lang nakatulog sila dahil sa mga tugtog ni Kuya Bert. Pero ngayon gising na sila. Nais nating batiin yung ating contributing editor. Diyan sa Cagayan Province, si Angel Cuarteros. Tignan natin kung matawagan natin si Brother Danny at tignan natin kung anong mga latest dyan sa mga ginagawa nitong Jesus Miracle Crusade, yung Oplan Gugma. Andiyan na ba si Brother Danny? Hello? Hello, praise the Lord. Yun! Brother Danny! Naririnig mo ba kami? Dabatral. Yan. Yes. Bago... Clear. Ayun, bago ang lahat batiin mo muna yung libo-libo nating tagapakinig, Brother Danny Cuarteros. Kung bumabati sa lahat ng ating mga tagapakinig yan po sa Zamboanga City.
sa buong Zamboanga Peninsula, Mhm. yan sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, at sa buong maabot ng programa ng Radyo Mindanao ng TXXX. Magandang hapon sa inyo lahat. Sa ating pong mga kapatiran din sa Zamboanga City at sa lahat po na subaybay sa programa nito. Okay, all right. Ay, bago nga pala, congratulations kay Angel Cuarteros. At kasama siya sa lalabas na staff box ng Mindanao Examiner Regional Newspaper bilang contributing editor dyan sa Cagayan Province. Dalawa na. Hindi nga makapaniwala eh. Oo. At itong si Angel, pag ilan mo bang anak to, Brother Danny? Anak mo ba to? Eldest. Eldest. Ilan taon na? Mag-18 this coming November 20. Aba, advance. Happy birthday kay Angel. Talagang, alam nyo mga kaibigan, napakagaling magsulat nitong batang ito at talagang journalism ang dating. Alright. Beno, Brother Danny, bago ang lahat, ano na ang latest dyan sa Cagayan Province at tayo napapakinggan ngayon sa Shortwave Radio 2? So far, nakapag-move on ng mga tao dito at nabisita na rin natin ng lahat ng mga kapatiran, lalo na yung mga napiktuhan sa Bagyong Lawin, Alright. dako po ng Marag Valley, sa may Rizal, sa may Sinundungan, at nakita po natin na bagamat yung iba nakaranas po ng talagang bagsak yung kanilang mga bahay, pero yun na din ang naging daan na marami pong mga dumadalo sa ating Bible study dahil yung isa po nating kapatiran doon sa Rizal ay hindi po sila umalis sa bahay, bumagsak po yung bubong. Talaga? At nandun yung pag-iingat ng mga Lapinoon dahil yung anak niya na kay isang anak na children's choir, sabi niya, dito lang tayo pa upo sa tabi ng mga sako ng palay. Sinunod naman ng kanyang mga magulang. Nung bumagsak yung bubong ng kanilang bahay, hindi sila natamaan dahil doon sa sako ng palay tumama yung mga malalaking kahoy. Aba, parang meron siyang senyales na may magaganap, ano? Oo nga. Akala ng buong barangay na patay sila dahil bumagsak mga alas 10 pa ng gabi. Talaga? Rescue sila mga alas 6 na ng umaga. Ano yan? Nakatulog na sila doon sila. Ano yan? Yung sa Bagyong Lawin? Lawin po, Lawin. Nako. Ano naman daw ang nag-udyok sa kanya na lumipat doon? O bigla na lang niya naisip or what? Yung bata pa yun, mga elementary pa yun, children's choir eh. Sabi ng bata, kasi balak nilang lumikas sa ibang bahay. Sabi ng bata, huwag na tayong lumikas sa ibang bahay. Ingatan tayo ng Diyos. Dito na lang tayo upo sa tabi ng mga sako ng palay. Doon sila umupo, bumagsak yung bubong, doon tumama yung mga slabs, doon tumama sa sako ng palay. Hindi tumama sila. Mabuti na lamang at nakaano sila, no? Doon sila nagpalipas, di ba? Oo nga, parang ang krusada yung ating Bible study last Monday. Dahil halos buong baryo nakasaksi doon sa pangyari na yun. Dumalo sa Bible study natin. Wow, that's very good. So, gaano karami yung dumalo diyan mula sa baryong 'yon? Tapos yung naman doon sa may Marag Valley, yung binyo na pinagdaosan natin, halos hanggang liig daw yung tubig doon, umapaw yung ilog ng Mara. Terrible talaga yung dulot ng bagyo, no? Pero yung pananampalataya diyan sa Diyos kahit anong bagyo, kahit anong unos ang dumating, nandiyan pa rin yan, lalo na kung regular silang dumadalo dyan sa Bible studying sinasagawa ng JMC. Sa nila, yung bahay, yung material, makukuha din natin balik yan. Importante yung buhay ligtas. Tama. Oo. So tuloy-tuloy pa rin tayo sa Marag Valley pala. Pero iba na yung schedule, di ba? Every Thursday, yun na po yung ating regular. And then, Monday naman yung doon sa Rizal, sa Sinundungan. Every Monday yun. Tapos, ang aming concentration ngayon ay yung lawak ng Oplan Gugma Symposium. Doon sa Bohol naman tayo this coming January. First week of January, aprobado na ng Mayor doon, ng Valencia. Bohol at
nilakad na ng principal ng Valencia Sa Technical Bohol. and Vocational High School. Ano to, sa Visayas? Sa Visayas po, sa may Valencia. Ko, di magta-travel na naman kayo niyan. Yun na nga, nagka-canvas na kami ng mga yung plane ticket, yung sa kinukumpara namin yung mga pamasahe sa barko, eroplano at saka bus. Oo, ba't di nyo na lang gamitin yung eroplano ninyo sarili? Di ba? Ginagamit ng iba. Hindi pa dumating. Di ba dumating? So, gaano kadaming ang pagpupunta ron, brother? Yung Gaano karami kayong pupunta doon sa Bohol upang magsagawa ng ano? ang aming estimate namin is siguro magdala kami ng mga 10 siguro na backup singers. Mhm. Doon na kami magte-train, advance na kami pupunta doon para ma-train din yung mga singers ng Visayas para hindi masyado bagas. Okay, so makikipag-hook up kayo sa Jesus Miracle Crusade doon sa area. Bali pagkakaisa to. Lahat ng mga preachers doon at saka galing sa amin. Parang Join. i-expose lang namin sila kung paano gawin. And then, para ma-obserbahan din ng DepEd Region 7 Oo. sa DepEd Bohol para pagkatapos sila na mag-continue. Aba, maganda yan, ha? Ano yan? Magandang programa. At least makikita nila yung kalibre ni Brother Danny dyan at ng kanyang team, di ba? Oo. Oo. So, yung kahapon, Mhm. matagumpay naman yung ating Bible study sa TISDA Regional Office. Doon yung mga regional directors, yung mga trainers, yung mga trainees. Aha. So matagumpay din yung ating Bible study sa TISDA. Mm. Bukod ba sa Marag Valley, yung mga NPA tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pag-Bible study, krusada? Bali yung mga nabaptize na mga dumadalo doon na akala ko mga ordinaryong mga civilian lang. Mhm. Ngayon nagkukwento na sa akin kung ilang taon sila na nasa kilusan. Yung mayroong pumasok 1986 Mhm. tapos hanggang year 2003 ba yun? Alright. Tapos parang naglaylo lang sila. Tapos Okay. alam mo naman ng NPA pag tumatanda na nandyan lang sa tabi-tabi. Ang nandyan sa aktibo yung mga bata. Okay. Yung ano ba, brother, yung nambato ba sa'yo hanggang ngayon, aktibo pa rin? Yung nambatong dating drug addict, drug pusher? Opo. Bali, busy lang kasi mayroon po siyang trabaho na yung matinong trabaho, construction. Dati kasi Okay. ang trabaho nila pagtitinda ng mga illegal na droga. So kasama pa rin siya Ngayon, dyan sa mga krusada at Bible studies, hindi pa rin nakakalimot? sa mga drug deposit, mga kakusada. At saka sa gawain ko dumadalo. Mabuti. At least napasok nyo na ba halos lahat yata ng barangay dyan sa Tugigaraw? O meron pang kulang? Kung barangay, opo, napasok na namin lahat ng mga yung mga tinatawag nilang mga tiyangge, yan nalansag na yan. Dahil pinapasok natin mga kasamahan na dati drug addict at kasama na rin yung mga pulis. Kung ayaw naman nilang magbagong buhay, tulungan naman ang lagpak nila. So, ang nangyari, mas pinili nila yung magbagong buhay. Okay. That's good, di ba? At least marami ang nakikinabang sa ginagawang kabutihan ng Jesus Miracle Crusade. Itong programang Oplan Gugma. Kasi yung ang mga kapulisan din, hindi naman sila nagbibiro. Pag ayaw talaga, ayaw maglingkod sa Malapinon, pag talikod namin, kinagabihan o kinabukasan, dampot naman sila. Talaga? Ayun. Yung siyempre alam mo na may mga contact, may mga connection yan. Kung nakita nilang pag ayaw nilang maniwala kulungan ng lagpak nila. Ayun, kung minsan biglang darating nun doon sa pastoral house, sapin natin 10, 15 kasama pamilya nila. So nilalapit. So kinakausel ko muna baka naman napipilitan sila o gagamitin ng ang church. Oo. Para hindi na sila habulin ng gobyerno. So, sabi naman na gusto na nilang magbago, gusto na nilang maglingkod sa Diyos. So, ayun. Pag aprobahan namin,
At saka ayun naman ang i-resign yung pangalan nila doon sa listahan ng mga Kasi ang importante dyan yung hepe mismo. Kung hindi mo makikita yung hepe na dumadalo sa mga ganyang krusada, sa mga ganyan na Bible study, paano mo may hipok? Di ba may himok ang ibang kapulisan? Kasi nasampulan na mayroong dalawa na parang hindi sincero. Itong dalawa na ito, notorious din ng mga poser to. So siguro ang gusto lang nila na ma-erase yung pangalan nila. Kaya hindi nila alam na sinusubaybayan sila ng intelligence. After nung nabautisman dito, so nagpirma sila na magbagong buhay sa pulis. Pagkatapos, hindi na nagpatuloy. Nung hindi na nagpatuloy, binalikan nila yung kanilang dating ginawa. Hinuli sila ngayon ng pulis. Nung hinuli, wala namang nag-file ng kaso after 24 hours. Binitawan sila. Nung binitawan sila, naman. Yun, nabalitaan namin, sinalvage. Nako. Alam nyo, talagang napakahirap yan, Brother Danny, dahil pag na-involve ka sa ganyan, makahirap parang parang demonyo. Di ba? Na nakakapit sa'yo. Yung kahapon nga, yung nag-Bible study kami kahapon, mayroon palang pulis doon na nakinig sa akin. Sabi nung pulis, maganda yung ginagawa nila dahil talagang ang utos talaga sa kanila pag... saan lugar yan? Saan lugar kayo nag-Bible study kahapon? Santa Maria po. Ano yung bayan? Santa Maria Isabela. Sa Isabela? Wow, layo Opo. Ngayon, nung nag-Bible study kami kahapon, may mga pulis doon na nasa paligid. Kasi dahil mayroon pong member namin na 89 years old na kinuha na ng malapi noon, namatay. So, nag-Bible study ko kagabi. Anak pala niya, pulis. So, sabi nung anak niya, maganda yung ginagawa niyo dahil talagang ang kanilang misyon, pag ayaw talaga magbago mga adik, talagang may kalalagyan. Oo, mga iba kasi dyan, siguradong marami ang nagbabago dahil sa mga krusadang ginagawa ng Jesus Miracle Crusade. At saka yung mismo na yung mga asawa nila, mga anak nila, ang nakikiusap sa kanila na magbagong buhay na. At saka yun, nilalapit sa amin. Oo, pero yung mga umaaten naman, lagi naman sigurong, kasama ang kanilang asawa at anak, di ba? Upang... pamilya na sila. Pamilya. At yun, makikita mo naman na pag binigyan namin sila ng pagkataon na mag-testify, magpatutuo, umiiyak. Tapos sinasabi talaga nila yung kanilang ginagawa. Malaman mo naman na nagsisisi dahil wala nang tinatago Sinasabi na nila yung ginagawa nila, umiiyak sila. Oo nga. Marami nga ako nakikita pag nagkukrusada kayo, yung mga dumadalo talagang umiiyak kahit mga estudyante, di ba? Pag lalo yung mga nagbibigay ng kanilang mga testimonies, talagang nakakapanindig balahibo. Pati pa yung mga pulis, hindi daw nila mapigilan, matutuloy yung luhan. Samantalang pag military at pulis, hindi tinuturo sa kanila yung umiyak. Ako nga, maniwala ka, nung nagko-cover ako dyan sa Jesus Miracle, talagang naiyak din ako. Ganun ba? Naipit yung kamay ko. Naipit yung kamay mo sa upuan. Naipit yung kamay ko. Sakit. Baka pinintulot ang malapinan para iiyak ka talaga. Oo nga. Kasi yung iba na bago lumapit dito, magka-cancer muna ba para iiyak sa malapit? Humihingi ng kaligtasan, di ba? Kaligtasan ng kaluluwa. Siyempre, may cancer na. Yun nga, huli na, di ba? Kung kailan na... Ayun ang problema, Brother Danny. Bakit ba ganito? Yung mga tao, kung kailan may nararamdaman, saka lang nila naiisip yung, sumasagi sa isipan yung Diyos, di ba? Pag may kailangan, ako, Diyos ko, tulungan mo po ako, or ganito, whatever. Sabi nga nila, pag malusog at malakas pa rin ang katawan, disco. Pero kung nakabidready na, Diyos ko. Ganun talaga. Alam mo, human nature. Kaya, yung mga talagang tapat sa kanilang paniniwala, hindi magbabago. Whether may maganda o masamang dumating sa kanilang buhay, nandudun pa rin yun, di ba? Alam niyo mga kaibigan, one good example ito, yung nangyari kay Brother Danny nung sa makabilang buhay ang kanyang ina. Talagang napakasakit nun dahil pag nawalan ka ng magulang. Pero despite that, tumuloy ka pa rin dyan sa Amoranto at
nagdudong ka pa rin At sa saka selebrasyon tapos saka ka bumalik. Doon ko naramdaman na pag ikaw na pala yung yung mahal sa buhay mo na yung kinuha, hindi mo alam kung paano mo i-comfort yung sarili mo. Kasi every time na may namatayan, ako yung nagtitreat, tapos may mga mensahe ako na para ma-comfort yung mga loved ones. Nung ako nang tatayo at i-comfort ko sarili ko, comfort ko mga kapatid ko, wala na akong masabi. Umiyak na lang ako Oo nga. Mahirap pala. Para bang yung barbero, mahirap kupitan yung sarili mo. Oo, nakita ko nga, tumutugtog ka pa ng gitara sa harapan niya, di ba? Kaya pati, tumutugtog ka ba ng gitara o yung organ? Organ yun. Organ, oo. Tapos yung naging blessing in disguise din dahil yung nag-vigil doon, kilala ko, teacher, kabats ko. So sabi ko, kininto ko yung drug symposium. Sabi niya, kilala ka sa principal namin dahil nung nag-aaral ka sa school namin, kilala ka naman. Ikaw daw, ikaw. Kasi siyempre nung nag-aaral ako salbahe. Napa-impress ko sila sa mathematics pa. Sa matik-matik. Kasi ino-oral ko yung algebra nung ayaw ko kung paano ko ginawa yun. So naging talk of sa campus ako. Ngayon nung sabi ko, sige, sabi mo sa principal mag-symposium. Approve ka agad, in-announce ka agad. Yun na ngayon, January na. Talaga? Di, at least parang homecoming na rin yan, brother. Oo nga po. Dati nung nabalitaan nilang hindi ko tinapos yung aking kursong agribusiness management dahil nag-again ako, parang ang tingin sa akin parang hindi ko ginamit yung pinag-aralan ko. Sira ulo ako. Pero ngayon na nakita nila, umiikot na rin tayo sa mundo, nangangaral tayo sa mga pulis, sundalo, sa mga kampo ng NPA. Proud na proud naman sila. Pero kung makikita ka ng mga dating teacher mo, I'm sure na maalala nila na ito si Danny, ito dati, tignan mo siya ngayon, talagang tanyag na. Yeah? At hindi lang sa Pilipinas kilala, kundi sa buong mundo, lalo na ngayon. Ang mahal na Panginoon ng kilala sa buong mundo. Oo nga. Pero bago ang lahat, brother, meron sana akong gustong itanong sa'yo. Apo. Meron ka bang napanaginipan na naman na baka lahat ng panaginip nagkakatotoo? Ano na naman ang mga napanaginipan mo sa mga nakalipas na mga gabi at araw at linggo at buwan? Patungkol sa panggobyerno? Lahat ng iyong mga napapanaginipan dahil pag ikaw ang nanaginip, di ba? Parang may vision yan parang clairvoyance. Parang yung nasa Biblia, di ba? Mga propeta. Di ba yung election ni Pinosco na chosen one si Duterte, di ba nag-viral yun? Oo nga. Oo. Siya ngayon lumabas na panalo. Hindi mo ba napanaginipan si Donald Trump? Sino? Si Donald Trump. Yung bagong Pangulo ng Amerika. Hindi, matagal na yun. Mga 1990s pa yun. Ito po yung panaginip ko niyan. Yung Amerika, nakita ko yun, yung Statue of Liberty, sa New York yata yun. Tapos habang nakita ko yung Statue of Liberty, may boses nagsabi na itong bansang ito yung ginamit ng Malapi noon para ma-evangelize ang buong mundo. Tapos biglang nagkaroon ng madilim. Tapos nung madilim na, ngayon, parang ang pinifeature na hindi na Amerika, parang backsliding na ang Amerika. So, pag nung biglang nag-sunset, madilim, bigla namang nag-sunrise, ang nakita ko naman Luneta, yung grandstand sa Luneta ang nakita ko. So, ang nakita ko grandstand sa Luneta, nakita ko yung napakalaking logo Jesus Miracle Crusade. Tapos yung boses, ang sinabi, sa huling araw, dito magmumula ang ebanghelyo ng kaligtasan para sa buong mundo. So, ibig sabihin sa Pilipinas. Yung mga napanaginipan ko, yung mga 1991, bago lang ako sa Jesus Crusade, hindi pa ako preacher noon. So, wala pa yung same-sex marriage sa Amerika, wala pa yung mga batas sa Amerika na anti-biblical na anti-Christ na talaga mga batas. So, yun lang yung Amerika, yung talaga yung papel nila, ang papel ng Amerika ngayon, backsliding na sila. So, puro na kasamaan yung influence nila sa buong mundo. Pero ang Pilipinas ngayon.
Oo, pero namamayagpag pa rin. Di ba? Namamayagpag ang Jesus Miracle Crusade sa Amerika. Namamayagpag sila sa politika, kailan kung moral at saka spiritual, wala na sila. Pero di ba si Ministro Wildy James Almeida, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang krusada at dyan sa Amerika. Opo. Ito si Trump, Donald Trump, sinuportahan namin yan, yung ating mga kapatiran sa Kinakwartahan ninyo? Sinuportahan namin sa... sinuportahan. Opo, sinuportahan namin doon sa Amerika eh. Talaga? In-encourage yung mga kapatiran namin doon sa Amerika na suportahan si Donald Trump. Dahil ang istorya yata parang lumapit siya sa isang grupo na malapit sa Jesus Miracle Crusade. That's good, Sayang, sayang. Si Bishop Samuel Smith. Siya po talaga. Okay. Siya po yung president ng Apostolic World Christian Fellowship. So parang ka-close no ni Donald Trump. Sabi ko nga siguro coincidence lang siguro dahil mayroon kasing nasa Biblia na pag marinig na natin yung last trump, pag ang trump kasi is trompeta. Yun na yung trumpet, di ba? End of the world at saka yung start ng Armageddon, yung Third World War. Baka itong Trump na to, baka si Donald Trump. Oo nga. Pero sayang hindi natin hindi tayo nakakuha ng balita about that, sayang. Yung paglapit ni Donald Trump sa atin sa Jesus Miracle Crusade upang yung anak ni Bishop Smith, yun yung pumunta doon sa meeting di avance ni Donald Trump, si Minister Luke yung kapatid niya yung nagsulat ng Miracles in Oo, ng libro. Sana kung meron tayong larawan dyan from the United States, maaaring ipadala dito sa Mindanao Examiner, ibigay natin sa editor. I-trace ko yun kasi mayroon akong nakita na picture niya na nandoon sa meeting di avance. Hawak-hawak niya yung placard na Trump. Oo, that's good At least i-forward ko sa iyo yun. At least kita niyo naman mga kaibigan kahit sa ibang bansa talagang tanyag na tanyag ang Jesus Miracle Crusade. Diba? What more sa sa Africa nga di ba? Yung punta mo sa Africa, binigyan pa kayo ng napakalaking 100 hektarya ba yung binigay sa inyo? Yung 10 hectares na lupa. 10 hectares, imagine mga kaibigan. Para patayuan na ng chapel. Kasi nung nag-Bible study tayo doon, mayroong nilapit na pilay na bata at nilapit sa beloved wife ko. Pinilit na ilihan. Yung i-pray over. Yung beloved wife ko naman, siyempre pilay na bata yun. Saka talagang malambot yung mga paa. Umiiyak na yung nanay na Afrikana na gusto makalakad. So ang ginawa niya, mahirap kasi magkas-out ng English, tinagalog niya. Demonyo ng pagkapilay. Lumayas ka sa pangalan ng Diyos. Lumakad ka. Lumakad yung bata. So hindi naintindihan ng mga Afrikaner, akala incantation na. Akala niya speak in the tongues na yun. Lumakad yung bata. Paglakad ng bata, yun nagiging balita doon. Kumalat. Nandoon pala dumalo yung parang leader ng tribo. Siya yung may-ari ng iba kasi sa Afrika ang nagmamay-ari ng lupa yung mga leader ng tribo. Yung mga tribal leader. Sabi, bisitahin daw namin yung lupa na ipagkaloob sa church. So, nung binisita namin, napakalawak na patag na lupa. Sabi niya, 10 hectares. So, pinatutuluhan doon. Tapos, yung mga katabi niya, ang lawak ng mga plantation ng mga kamatis, mga potato, ganyan, mga mais. Mabuti. Hindi ba kayo natakot? Baka mapulutan kayo doon? Wala ba mga cannibals doon? Istorya lang yata yun ng mga Kasi yung nagsasabi na nagpo-portray ng may mga cannibal doon. Sila naman ang sumipsip sa lahat ng mga kayamanan ng Africa. Katulad ng diamond mining, gold mining, copper mining. Ayun yung mga British, mga American. Para matakot, para matakot siguro yung iba para hindi na pupunta doon dahil nandun yung gold mining, copper mining, nandun yung
diamond. Siguro ang tingin ng mga Aprikano sa'yo, yung mga natibo doon, ako, etong si Brother Danny, napakayami. Yung fats, okay na okay. Tender, juicy, tasty. Pagpasok ka namin doon sa kanilang chapel, nagulat kami dahil sumigaw lahat. Sinalubong kami, tapos sumigaw ng motsongo, motsongo, motsongo. Alam mo na sa atin, pag tsongo, di ba, unggoy? Oo, talaga? Ang sa kanila, ang motsongo, maputi daw, gwapo, maputi, gwapo. Masarap, masarap. Masarap. Akin yung hita, akin yung braso, akin yung atay. Pero naging matagumpay naman yung ano nyo, di ba? Yung inyong, ano ba matawag mo ron? Krusada sa Africa. Nagkaroon kami ng leadership seminar doon. Yung mga pastor, mga bishop, iba't ibang mga titulo, may mga apostol pa, may iba't ibang mga titulo yung kaharap ko. Tinuruan kung paano magpuri sa mga Pinoy, mag-fasting, sumunod sa kalooban. Yung mga asawa naman nila, nagpaturo din sa Bilabid Wife. Pero ano ba sinasamba ng mga Aprikano, yung mga natibo doon, yung mga tribesmen, ano ba sinasambang Panginoon nila? Bago kayo dumating? Yung mga Christian na sila. So may mga Kristiyano na pala. Marami po yung mga bunga din ng mga American missionaries. Okay. Kaya lang ayaw na nila yung mga American missionaries, yung mga puti, dahil parang double barrel ang ini-evangelize sila, tapos kinukupkop naman yung bansa nila. Talaga? Sa Philippines naman, sa mga Pilipino, hindi naman nila nabalitaan yun. Purely spiritual tayo, hindi naman tayo nangangagaw ng bansa. Oo, yung mga usually yan, mga natibong yan, mayayaman yan dahil alam nila kung saan makukuha yung mga ginto, di ba? Oo nga po. Silang, ang mga puti doon ang nagmamayari ng mga minahan eh. Siguro yung mga pelikula parang tinatakot lang tayo para hindi tayo pupunta doon. Okay, so sana mabalitaan natin kung ano na ang developments mula nang umalis kayo ron at iniwan nyo sila. Ano na, gano'n na kalawak ang membership doon? Tuloy-tuloy yung krusada nila, natuto din sila. At saka, yun, nag-fasting prayer na sila, tapos nagkukrusada din sila. Ayun, ginagamit na nila yung Jesus Miracle Crusade. At nagulat sila, ang daming mga taong dumadalo, parang katulad na rin sa Pilipinas, at marami ding gumagaling. Maganda yan dahil isang halimbawa yan ng matagumpay na misyon ng Jesus Miracle Crusade, di ba? At bukod pa yan. Yan ang kailangan ng bansa natin. Salamat naman ngayon, yung ating pong mahal na Pangulo ay hindi po naniwala sa mga dating pinapaniwala ng presidente, yung mga obispo, mga pari. Dahil kung sa Bible yan, mga propeta ni Baal yan, hindi naman totoong mga lingkod ng Diyos yan. Sila talaga yung totoong problema ng bayan natin. Ang problema dito sa bansa, yung mga simbahan, yung mga pare, yung mga obispo, mahilig mag-dut-dut ng kanilang mga daliri sa politika. Diba? Kaya nga may separation of state yan, di ba? Church and state. At saka, di ba, nakikialam sila doon sa paglibing ni Marcos. Palagi nakikialam. Libingan ng bayani. Naalala ko tuloy, yung kahit yan sa Visayas, pag hindi ka Katoliko, hindi ka ilibing sa sementeryo dahil hawak nila yung sementeryo. Ilibing ka doon kung mayroong public cemetery. Kung walang public cemetery, kawapak ngayon. Dahil hindi ka pa ilibing sa sementeryo nila. Kasi inaangkin nila yung sementeryo eh. Ang ililibing lang doon, Katoliko lang. Pag hindi ka Katoliko, hindi ka ililibing. Tama. Parang ganun, hanggang doon sa libingan ng bayani, ang mga pare at mga obispo ang sila yung nag-uhusga kung sinong bayani, kung hindi, sinong hindi. Yan ang problema niya. At pag hindi magustuhan ng mga obispo yung sagot ng gobyerno, babatikusin yung Pangulo. Di ba? Yan ang talagang mafia yan. Kung talagang ayaw mong lumuhod sa mga religious leader na yan, hindi ka magtatagal. Mayroon talagang kudita na lulutuin nila. Pero parang mahirapan sila yan dahil ang mga NPA na kausap ko, natuwa sila kay Duterte dahil wala ng gera. Ang mga sundalo ng mga pulis na kausap ko, natuwa din sila kay Duterte dahil instead na mag-gera, nakapokus tayo sa development. Instead na ibili ng mga armas at ipatay ng kapwa Pilipino, ipatayo na lang ng mga eskwelahan at ibili ng chok, ibili ng isahod sa mga teacher.
Ganyan talaga. Di ba? Pag yung politiko at nahaluan ng iba't ibang talagang nagiging problema yan. Dapat mabulakin itong ating mga politician para mabago ng Pilipinas. Sila talagang problema eh. Oo, At saka tama. itong mga parit obispo, yan ang mga problema. Hindi naman ang problema yung tao. Ang problema itong mga parisiyot iskrepa. Okay, alright. Nako, tapos na naman tayo, brother. Alas 4 na. Ang bilis talaga ng oras. Pag ikaw ang nandito sa programa, napakabilis at napakadami nating pinag-uusapan at hindi matapos. Anyway, bago tayo magtapos, yung mensahe mo sa mga nakikinig sa atin, at marami tayong natatanggap ng mga text dito at nagtatanong about sa Jesus Miracle Crusade sa kanilang mga lugar. Sa lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay sa programa ng Radyo Mindanao, kami po inanyahan namin na hanapin ang Jesus Miracle Crusade dyan sa Zamboanga. Sa harap lang po ng barangay Pualan sa may Integrated Bus Terminal. Nandiyan po yung ating chapel. Bukas po ang gawain. Mag-umpisa po ng umaga, alas 8. At welcome po kay lahat. At patuloy po kayong tumutok, hindi lang sa araw ng linggo, kundi araw-araw sa programa ng Radyo Mindanao hosted by Brother Al Jacinto II. At pagpalain po tayong lahat ng malapi noon through the living prayer of our beloved Robert Evangelist Pastor Will Almeida and time prophet of our loving God. All right, Brother Danny, antayin ko yung yung ibibigay na ni Angel, yung mga larawan ng iyong mga activities diyan at ang article. At para magkaroon na ng maiden issue itong gagawin ni Editor Angel Cuarteros. Sige po. Bali next week, loobin ng malapit, makapag-submit po kami ng development po dito at saka kasama na po yung mga litrato para ma-update po ating mga kababayan. Kita niyo naman mga kaibigan, abot na abot sa Cagayan Province ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. Thank you very much, Brother Danny Cuartero, sa iyong isang oras na pakikisama sa ating programa. Maraming salamat. Mga kaibigan, Brother Danny Cuarteros ng Jesus Miracle Crusade. Wala na tayong oras mga kaibigan hanggang sa susunod na Lunes. Dahil bukas Sunday, Labada Day. Yan ang aking Labada Day. Hanggang sa Lunes mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pakikinig. Dito sa ating programa ang Radyo Mindanao, RPN dito po sa Zamboanga City. Ito po niyo balingkod, Alosino, nagsasabing I love you. Mama, chup chup, take care.